Scorpio, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong energy update for January 1 to 15, 2026. Ayan, so this is a general reading. Maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng mga readings or kahit na anong services. Kayo po ang magme-message sa akin. Mag-ingat kayo. Merong nagpapanggap na Mystic Queen PH all across social media. So, be careful. Yan ay definitely scammers. Okay, so kung gusto niyo talaga ng private reading, meron tayong link sa description or sa comment section. Pag nag-book kayo doon, direkta, i-message ko kayo. Oo, sa email nyo. You need to have an active email. Kasi marami mo nagbo-book, yung mga email nila mali-mali. So wala, hindi ko sila nakokontak. Okay, so let's begin. Scorpio energy update for January 1 to 15. Scorpio bounty, wow, ito ay kasaganaan. Yung iba sa inyo, kayo ay may harvest time, kung ano yung mga itinanim nyo nung mga nakaraang buwan. Ngayong first half ng January, makukuha nyo na yung bunga. Mga pinaghirapan nyo, sacrifices, whether this is sa trabaho mo, sa business. Invention. Yung iba sa inyo, meron kayong mga ideas na pwede nyo magamit to create something. So, maaring kayo may magiging very creative. Some of you are, meron kayong talent in giving instructions. Para may pagka-teacher energy kayo. Ganon. Philosopher, content creator, deprivation, healer guides. So, some of you, meron kayong dinedeprive sa sarili nyo. Kumbaga, pinipigilan nyo yung sarili nyo sa ganon. Ano ba yung kulang? Ano ba yung hindi nyo binibigay sa sarili nyo? Pwedeng yung iba nagda-diet kasi gusto nyong pumayat or for some reasons. But maaring yung tamang nourishment hindi mo nakukuha. So, kumbaga, dinedeprive mo yung sarili mo sa tamang nourishment. So, you have to check on that. Pwede rin nagiging kuripot ka sa sarili mo kahit na dinideserve mo naman. 'Di ba? So, balance, no? Balance lang. And some of you, tulog. Kulang kayo sa tulog. Dinedeprive nyo ang sarili nyo sa tulog. Puro kayo trabaho. Ayun. So, kailangan matulog para healthy. Okay, let's see Scorpio. You have the Two of Pentacles. You're going to be very, very busy. Kung kaya naman pala kulang na kayo sa tulog. Pero alam nyo, yung pagiging busy nyo, yung mga sacrifices nyo, it's all going to be worth it. Meron kayong celebration. Knight of Swords. Okay, so the Knight of Swords is yung para bang pagmamadali, no? Pwedeng meron kayong mamadaliin na aralin, mamadaliin na kausapin, mamadaliin na asikasuhin. Pay attention to that. Maging maingat kasi baka mamaya magkamali ka doon or meron kang mga plano na hindi matuloy dahil sa pagmamadali mo. You have the Nine of Cups. So there's some sort of fulfillment for you, especially in the love department, sa relationship. So pwedeng iba sa inyo, masaya kayo sa karelasyon ninyo. You feel good about the person that you are with. Yung iba naman, pwedeng bagong pasok. Bagong pasok sa relationship. So talagang you are feeling good, you are in love. Some of you, this can be business partnership. So kung meron kayong gustong pasukin na negosyo, collaboration din to. So, pwedeng you will be collaborating with other creators kung content creator ka. And this is going to bring you fulfillment. Magkakaroon ng mga intimate conversations. Now, when we say intimate conversations, hindi naman lagi yung romantic.
This can be, meaningful conversations, connections with some people na talagang sumusuporta sa advocacy mo, sa gusto mo sa buhay, sa pananaw mo. Kumbaga I feel like some of you will open your heart to someone, like pwedeng romantically or parang magko-confide ka sa isang tao about what you are going through, and that will really make you feel good. Parang makakagaan sa iyong pakiramdam. Yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong aasikasuhin related sa bahay, sa estate ninyo. Like, meron kayong bibilihing bahay, lupa. And mag-ingat rin dun sa mga mabilisang transaksyon. Lalo na kung bibili ka ng mga properties. You have to check it. Oo, i-check mo muna, i-verify mo bago ka maglabas ng pera. Okay? Money, career, finances, you have the Page of Pentacles, you have the Page of Cups. Ang daming inspiration para sa'yo pagdating sa trabaho, sa business. Yung iba, marami kayong pinag-aaralan. You want to expand your knowledge. You want to go global. Kumbaga. So, halimbawa, may negosyo ka. Yung negosyo mo, local lang. Ngayon, gusto mo na mag-export. Or, kung dati, kinikater mo lang yung mga local clients. Ngayon, gusto mo na magkaroon ng trading with clients from other countries. Diba? So, I also see here na merong offer. Like, offer to work abroad. Kung yan ang gusto mo, at yan ang minamanifest mo, then, you can give it a try. Kasi very promising to. And I think, itong opportunity na to sa'yo is going to, open like something na bagong simula sa'yo na kung saan magugustuhan mo talaga siya, and doon ka parang may rebirth, parang may reset na something fresh sa career mo or sa business or sa trabaho. I also see some of you makaka-receive kayo ng gift, like a cash gift from someone, lalo na kung nasa abroad to o may mga kamag-anak na OFW dyan, o magpapadala sa inyo ng pa-cash gift. Okay? And then love life, you have the Knight of Cups, the Justice card, and the Six of Cups. Okay. May plot twist, Scorpio. Yung iba sa inyo, there's a possibility ng pagbabalik ng person from your past. Gusto kang suyuin, gusto kang gusto ulit na bumalik sa buhay mo. So ngayon, pinag-iisipan mo, worth it ba? Worth it ba na bumalik ka sa taong yan? O mag-move on ka na? Para kasing hindi ka pa nakaka-move on. Para kasing gusto mo rin, no? Wala namang problema kung babalik ka sa ex mo. Just make sure na kung ano yung naging issue nyo in the past, pareho na kayong nag-heal doon. Kasi kung isa lang yung nag-heal, yung isa, wala, magkikreate siya ng issue at problema pa ulit-ulit. Pero lalo na kung pareho kayong hindi pa nag-heal, akala nyo lang pala. Lalabas yan bigla na parang pasabog. Yung bang tipong, para siyang dormant. Kumbaga sa sa sakit, ang tawag doon? Yung hindi siya nagpapakita ng sintomas, pero nandun. 'Di ba? I forgot the right term for that. Oo. Basta, ayun, asymptomatic, parang ganun. Tama ba? Oo. na tipong, akala mo walang problema. Pero, nasa loob lang pala yun. May magti-trigger lang dyan. So, pag na-trigger yun, boom! Mag-aaway na naman kayo. Maglalabasan na naman kayo ng mga issue nyo galing sa ilalim ng lupa. 'Di ba? Mas masakit. Kaya, bago ka bumalik, make sure, nag-heal kayo pareho. Kasi mas magiging destructive yan sa relationship nyo kapag pinilit nyo, hindi pa pala kayo totally nag-heal. 'Di ba? Merong love, romance,
'Di ba? My heartbreak, my sorrow, my grief. Okay. I also feel na kung ikaw ay in a relationship ngayon, minsan mahirap rin kasi na too much expectation sa partner, lalo na kung wala siyang idea nung expectation mo. So, very important rin yung communication. Kasi minsan nag-expect tayo at the back of our mind na, itong ina-expect ko sa taong to. Pero yung taong yon hindi niya alam. So ngayon, ikaw nag-expect ka nga, tapos hindi niya na ibigay, edi magagalit ka. Tapos yung isa, hindi niya alam kung ba't ka nagagalit. Hindi mo sinabi yung expectations. Tapos siya pala may expectations din, hindi mo nagawa. Hindi niya sinabi. Alam mo yun? So, wow, merong abundance dito. 'Di ba? May bounty, may abundance. So talagang in terms of your money, finances, career, it's all good, okay? Ngayon, ito na yung decision making mo. 'Di ba? Meron kang free will. Ano ang ipupursue mo? 'Di ba? Sa halimbawa sa work, mag-a-abroad ka ba? Susubo ka ba ng bago? Magnenegosyo ka ba ngayon? Tataya ka ba sa business na yan or sa investment na yan? At ito bang relationship na to, bibigyan mo ng chance? 'Di ba? So, make that decision. Oh my God! Tingnan niyo sabi make, ang labo. Ayan. Make conscious choices. Oh my God, we are so aligned right now. Maging conscious ka sa choices mo. Kumbaga aware ka. Hindi yung, pwede na yan. Sige, ito na yan. Aware ka dun sa consequences, aware ka dun sa mga magiging possible issues in the future, at hindi lang siya awareness. Meron din siyang responsibility, accountability ng magiging resulta ng decision mo. Okay? So that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.